Hi everyone, our Bible verse for today is all about Proverbs 15:1. At ang sabi dito, a gentle a gentle answer turns anger away. But mean word stir up anger. So sa Tagalog, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot. Ngunit ang lalong nagpapagalit ang pabalang na sagot. So, yung Proverbs po is a book of wisdom na binigay sa atin ng Panginoon para maging gabay sa ating buhay. So, kahit itong verse lang ito ma-apply natin sa buhay natin, marami tayong maliligtas na buhay, relasyon, yung mga alitan, yung mga samaan ng loob, is mariresolve ng mas maaga at mas maayos kung i-apply natin tong verse na to. So, a gentle answer turns into anger away, but mean words stir up anger. So, first teaching is the tongue can start a fire. So, sa kahit anong away ng mag-asawa, kapatid, pamilya, nanay, magulang, magkakaibigan, magka-churchmate, o magkatrabaho, lahat yun mariresolve ang maayos na usapan. Walang hindi madadaan sa maayos na usapan na humble, mapagkumbabang pag-uusap. Ang problem, pag nagkakaaway-away yung mga tao, imbis na resolvehin sa maayos na kaparaan, dinadaan sa mga sagot na pabalang. Yung pabalang na sagot na you just added fuel to the fire. Lalo mo lang pinagatungan yung sitwasyon o yung naglalagablab na sitwasyon at nagatungan pa ng isang dila hindi makontrol. So, lalong nagpa-fire up, diba? Pero kapag kaya mong kontrolin yung dila mo, yung maliwanay na sagot, nakakapawi na yung napuot yun. Subukan mo mag-sorry sa isang tao na may sama ka ng loob, nagpakumbaba ka, naging malumanay ka, yung puot ng tao na yan, mapapawi eh. Pero subukan mong ikaw na ngayon nakagawa ng mali, siya pagalit, diba? Lalo na may mga lalaking ganon. So, kapag hindi kailangan mo minsan talaga magpakumbaba. The tongue can start a fire. And sabi dun sa isang verse, James, sabi dito, dito nilarawan yung dila. Sabi dito sa sulat ni Santiago, the tongue is a small part of the body. Yung dila, napakaliit na parte ng katawan. But, it makes great boast. Malakas magyabang, maliit na parte pero ang lakas magyabang. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. So, sinasabi dito, consider natin na yung malawak na kagubatan, hindi ba't kaya niyang sunugin ng isang palito lang ng posporo? Imagine that. Isang palito lang na kaperasong kahoy, kayang ispark at sunugin yung gubat. Unting ganun lang can burn the whole forest. So consider what a great force set afire by a small spark. So kadalasan, yung away nagsisimula sa isang tono na mataas, isang sagot na pabalang nakakapantig ng tenga. Kasi tinaasan ka ng boses, sinagot ka ng pabalang, yun nakakapag-spark na kayang mag-spark ng away at magpapatong-patong na yung away na yan. Yung pabalang nasagot, nasagot ka na pabalang ng partner mo, ng asawa mo, ng kapatid mo, nakakapantig ng tenga. Na para mo nang sinunog yung isang buong araw mo. Na sinayang mo yung isang buong oras mo. Minsan, sa maliit na bagay na hindi talaga nakakapag-usap. Kasi lalo na pag may wrong words. So, a great fire set by small fire, diba? So, the tongue also is a fire.
it corrupts the whole body. Yun yung sabi dito eh. The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and itself set on a fire by hell. So, antindi ng description pagdating sa dila na parang apoy, isang daigdig na kayang parumihan yung buong pagkatao mo sa pamamagitan ng maling pagsasalita. And at the same time, the tongue can quench a fire. Yung dila natin kayang puksain ang isang naglalagablab na apoy. So, sa papaanong paraan, sa pamamagitan ng malumanay na pagpapakumbaba na pananalita. So, a gentle answer turns anger away. Okay. Kung meron kang kaaway ngayon, kasamaan ng loob ngayon, yung partner mo, a gentle answer can turns anger away. So, nakakapawi siya ng puot kahit gaano pa kagalit sa yung tao, yung asawa mo, yung kaibigan mo, yung kapatid mo. Lalambot at lalambot ang puso niyan. Lalo na kapag naging humble ka, naging malumanay ka. So, dila lang yung puhunan. And, ang maganda doon, free yun, libre yun. Na gamitin mo na, harness the powers of word. Magpakumbaba ka, ayusin mo yung relasyon, yung mga gusto sa relasyon, sa pamamagitan ng malumanay na pakikipag-usap. Kasi kaya makapawi ng puot yun. Pero lalo na kapag paggalit, ang pabalang nagsalita. So, the tongue can heal the brokenness. Marami tayong sitwasyon right now. Pero, a tongue can heal a brokenness. Ang brokenness kasi, nanggagaling din sa dila. Or ikaw nasaktan, ikaw nakasakit. Nadadaan yun sa mabuting usapan. Kailangan lang humility. Magpakumbaba. Lalo na kung pares kayo, nagtampo kayo at pares kayo nagpakumbaba. So, napakasarap nun. That is the best thing that we can do. Minsan, hindi sabay nagpapakumbaba. Pero, napaka-importante kung ikaw ay Christian, ikaw na yung unang magpakumbaba. Kahit nakasanalan pa ng ibang tao, ikaw na yung unang makipag-usap at magpakumbaba. Magbaba ng pride. Para masimulan na yung healing. Kung kaya mong simulan sa'yo, simulan mo na. Kasi kaya mong masolusyonan yung isang gusot na relasyon. When you harness the power of the word, it will be able to bring healing. And hope this simple motivational talk or devotion that we have, you learn. Thank you everyone and God bless.